Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy ramo. Siya ay nanggaling pa sa lupain ng Batawara, mayaman ang lupain ng Ibalon at doon siya nanirahan. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao, subalit may muling kinakatakutan ang mga tao, isang malaki at mapaminsalang baboy ramo na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Si Baltog ay matanda na upang makipaglaban. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Handyong. At tuluyan nawalan ng buhay si Baltog. Napatay ni Handyong at ang kanyang alagad ang mapaminsalang baboy ramo. Pinamumunuan ni Handyong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipunin ang mga dambuhalang buwaya, mababangis na tamaraw at lumilipad na mga pating. Nakakapagod! Dati na lang napatay natin ng 3 halimaw. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang engkantadong nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay si Oriol. Tumutulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Naging mapayapa ang Ibalon. Ang mga tao ay umunlad. Si Hablon naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon. Subalit, may isang halimaw na namang sumipot. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Siya si Rabot. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maengkanto. May nagtakang pumatay sa kanya, subalit sinamang palad na naging bato. Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handyong upang siyang pumatay kay Rabot. Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabot, kaya pinatay niya ito habang natutulog. Nabalitaan ko, tulog si Rabot tuwing umaga. Nagtagumpay si Bantong sa pagpatay kay Rabot at siya na ang bagong hari ng Ibalon. Oo na talaga ang hari ng Ibalon.